Sumakay lang talaga ako para makauwi. Ako nga pala si George. Isang normal na gabi. Lampas sa 9:00. Alos wala ng tao sa istasyon. Pagod na pagod ako. Kaya hindi ko na pinansin kung bakit parang masyadong tahimik ang paligid. Pagpasok ko sa bagon, umupo ako malapit sa pinto. May ilan pang pasahero. Mga 5 o 6 siguro. Tahimik lahat. Wala nag-uusap. Kahit yung tunog ng tren, parang hindi ko masyadong marinig. Habang umaandar, napansin kong hindi ako inaantok. Kahit puyat ako. Parang may pumipigil sa utak ko na magpahinga. Nakatingin lang ako sa bintana. Pero imbis na mga ilaw ng syudad, itim lang ang nakikita ko. Walang refleksyon ng poste. Wala akong nakikitang mga building. Parang walang labas ang tren. Pagdating sa susunod na hihintuan, bumukas ang pinto. May 2 pasahero ang bumaba. Normal lang sana. Pero hindi sila naglakad palabas. Tumigil lang sila sa mismong pintuan. Nakatayo at nakatalikod sa amin. Hindi rin sila bumalik. Nakatayo lang sila roon hanggang sa kusang nagsara ang pinto. Napalunok ako. Wala nag-react. Yung iba pang pasahero, parang walang pakialam. Parang ako lang ang nakapansin. Pag-alis ng tren, may napansin akong kakaiba. Walang announcement. Wala akong narinig na boses. Walang tunog ng susunod na istasyon. Isa-isang bumaba ang mga pasahero sa mga susunod na istasyon. Pero habang tumatagal, hindi din sila bumababa sa platform. Sa tuwing bubukas ang pinto, madilim ang nasa labas. Parang hindi istasyon. Walang sahig, walang ilaw. Puro dilim lang. At bawat taong bumababa, hindi na lumilingon. Hindi ko nga alam kung bumababa nga talaga sila kasi humihinto lang sila sa pintuan at hindi dumidiretso palabas. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin kong ako na lang ang natitira sa loob. Kahit kanina nandun pa sila at hindi naman nagsisilabasan. Umupo ako ng tuwid. Nanlamig ang mga kamay. Halos maramdaman ko na rin ang tibok ng puso ko. Sinubukan kong pindutin ang emergency button. Wala nangyari. Hindi rin tumunog. Biglang bumagal ang tren. Pero hindi humihinto. Ang mga ilaw sa loob ng bagon ay nag-iiba ng kulay. Hindi na mamatay pero parang nagpe-fade paulit-ulit. Tumingin ako sa bintana ulit. May nakita akong mga istruktura pero hindi pamilyar. Mga tulay na parang pilipit. Poste na mali ang hugis at mga ilaw na hindi kumikislap. Parang may lugar na dinadaanan ng tren na hindi para sa mga buhay. Naramdaman kong bumigat ang ulo ko. Parang may humihila pababa sa akin. Umuugong ang tenga ko. At pakiramdam ko, lumiliit ang bagon. Ang huli kong naaalala, may anino na nakaupo sa dulo ng bagon. Kahit sigurado akong mag-isa na lang ako kanina. At bago tuluyang nagdilim ang paningin ko, may boses na pumasok sa isip ko. Hindi ka dapat nandito. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay. Ang alam ko lang, gumising akong umaandar pa rin ng tren. Nakahiga na ako sa sahig ng bagon. Malamig. Hindi lang sa balat, parang pati sa loob ng dibdib ko. Nararamdaman ko yung lamig. Sinubukan kong umupo. Pero hirap akong huminga. Tahimik pa rin. Pagtingin ko sa paligid, nag-iba na ang loob ng bagon. Hindi na ito mukhang normal na LRT. May mga bitak ang dingding. Napaatras ako hanggang sa pinto. Doon ko nakita ang mga upuan. May mga nakaupo na roon. Pero hindi ko sila nakitang pumasok. Hindi sila gumagalaw. Nakatungo ang lahat. Parang mga pasaherong tulog. Pero mali ang ayos ng katawan. May mga nakabaloktot. May nakasubsob.
Nang umandar ulit ang tren ng mas mabilis, sabay-sabay silang tumingala. Mga wala silang mata, wala ring ilong, parang burado ang muka. Pero ramdam ko ang sabay-sabay nilang pagtingin sa akin. Sinubukan kong sumigaw. Walang tunog. Walang lumalabas sa lalamunan ko. Tumayo ako at tumakbo papunta sa kabilang dulo ng bagon. Pero hindi ako nakakalayo. Kahit ilang hakbang ang gawin ko, parang iisa lang ang distansya. Biglang bumukas ang mga pinto habang umaandar ang tren. Walang platform sa labas. May nakita akong ibaba. Parang lungsod pero patay. Mga gusaling kakaiba. Ilaw na parang mata. At mga aninong nakatingala sa akin. Sabay-sabay. Isa sa mga nakaupo ang tumayo. Mabagal ang galaw niya. Lumapit siya sa akin. Nang maglapit na ang mukha niya, saka ko lang nakita. Yung mukha niya, kaparehas ng mukha ko. Parehong sugat sa kilay, pareho ang damit, parehong pareho. Kahit wala siyang mata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at idinampi sa dibdib ko. Doon ako nawalan ng lakas. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may humihila palabas. Narinig ko ang tren na parang bumabagsak. Sabay isang malakas na ugong. Nawalan ako ng malay. At nang nagising ako, maliwanag na. Nakabulagta ako sa baba ng overpass sa tapat ng istasyon. May mga sasakyang dumadaan. May mga naglalakad. Meron din mga nagtitinda. May lumapit sa akin. Tinanong kung okay lang daw ba ako. Sinabi ko na lang na okay lang ako. Tumayo ako. Umalis ng tahimik. At nagtataka kung ano ba talaga ang nangyari sa akin. Hindi ko alam kung glitch ba yun o napunta ako sa ibang dimensyon. Pero ang importante, nakauwi pa ako. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento ko. Pasensya na po kung medyo magulo ang pagkakakwento ko. Pero sana mapili po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Matagal ko na po gusto magkwento. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng time. At sana mapili. Ako nga po pala si Janet. Hindi ko kailanman ginustong magkaroon ng third eye. Bata pa lang ako, alam ko na may mga bagay akong nakikita na ayaw kong makita. Kaya habang tumatanda ako, natutuwa kong magpatay mali siya. Tumingin sa sahig, umiwas sa refleksyon sa salamin, at huwag makipag-eye contact sa mga nilalang na hindi ko pinapansin. Akala ko sanay na ako. Nagkamali ako. Gabi na nun, bandang 7:00. Pagod ako galing trabaho at dumaan ako ng LRT station para bumili ng card pass. Mahaba ang pila, siksikan, amoy pawis. Normal na eksena. Hanggang sa may nakita ako. Habang nakapila ako, napansin ko ang stop sa booth. Mukha siyang normal. Nakaputing polo, may ID pa. Abala sa pag-aabot ng card. Pero may mali. May nakatayo sa likod niya. Hindi ko agad tinignan. Alam ko na ang pakiramdam na yon. Biglang lumamig ang hangin. May humila sa paningin ko kahit ayaw kong tumingin. Pero nung bahagya akong tumingala, nandun siya. Isang kaluluwa, matangkad, nakayuko siya sa likod ng staff. Sobrang lapit, parang nakadikit. Kita ko ang mukha niya sa refleksyon ng salamin sa loob ng booth. At nakatingin siya sa akin. Hindi lang basta tingin, parang alam niyang nakikita ko siya. Nanlamig ang kamay ko. Gusto kong umatras, umalis sa pila, pero alam ko kapag nagpakita ako ng takot, lalo niya akong susundan.
Nagpatay mali siya ako. Tumingin ako sa sahig, huminga ng mabagal. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko, hindi ko siya nakikita. Hindi niya ako mahahalata. Pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Parang bumigat yung dibdib ko. Habang papalapit ako sa booth, napansin kong walang refleksyon ng staff. Parang wala ang nasa likod niya. Nakangiti pa nga siya sa susunod na customer. Makalipas ang ilang minuto, ako na ang sunod. Paglapit ko, naramdaman kong sumunod ang kaluluwa sa galaw ko. Nanatili sa likod ng staff, pero mas lumapit ang mukha niya sa akin. Kita ko ang mga mata niyang nakatingin sa akin at bigla siyang ngumiti. Mabilis kong inabot ang card. Inabot ko rin yung bayad. Hindi ako tumingin sa staff. Hindi rin ako tumingin sa salamin. Basta kinuha ko lang yung card. Tapos gusto ko na lang umalis. Pagkaabot ng card, may bumulong. Hindi ko alam kung sa isip ko lang o sa tenga ko talaga. Alam kong nakikita mo ko. Muntik na ako mapasigaw. Pero ngumiti lang ako sa staff. Kinuha ang card at agad tumalikod. Naglakad ako palayo ng hindi lumilingon. Hindi ako tumakbo. Hindi rin nagmadali. Normal lang. Ayokong makita niyang natatakot ako. Pagbaba ko sa platform, saka ko lang naramdaman ang panginginig ng buong katawan ko. Parang naubos ang lakas ko. Umupo ako sa gilid. Nanginginig ang kamay. Nangingilid ang luha. Nang dumating ang tren, sumakay ako agad. Sa loob ng bagon, saka ko lang napansin, wala na ang bigat. Pag uwi ko sa bahay, nagdasal ako. Mahabang dasal. Hindi para mawala ang third eye ko. Alam kong hindi na mangyayari yon. Pero para sa proteksyon at para hindi niya ako sundan. Kinabukasan, pumasok ulit ako sa trabaho. Dumaan ulit ako sa parehong istasyon. Pero hindi ko na ulit nakita yung nakita ko noong nakaraang araw na kaluluwa. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Alvin. Gwardiya sa MRT. Matagal na ako nagbabantay sa mga istasyon. Sanay sa katahimikan, sanay sa dilim, at sanay sa mga kwentong multo na paulit-ulit kong naririnig tuwing break time. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na kwento lang ang lahat. Hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Hanggang sa gabing yon, sarado na ang istasyon. Patay ang mga ilaw sa platform. Bukod sa iilang emergency lights na kumikislap-kislap. Bandang 1:00 ng madaling araw, nagrurubing ako para tiyaking walang naiwan. Tahimik, sobrang tahimik. Habang naglalakad ako malapit sa dulo ng platform, may dumaan sa gilid ng paningin ko. Isang bata. Napahinto ako. Maliit ang katawan, nakaputing damit at nakapaa. Hindi siya dapat naroon. Sarado na ang istasyon. Hoy, sarado na. Ba't ka nandito? Sabi ko. Sa halip na lumingon, tumakbo siya papunta sa madilim na bahagi ng istasyon. Kinabahan ako. Kung totoo siyang bata, delikado. Baka napag-iwanan, baka naligaw. Kahit may kaba, hinabol ko siya. Tumutunog ang sapatos ko sa sahig. Rinig na rinig ang ingay dahil nga wala ng tao. Habang hinahabol ko siya, napansin kong wala akong marinig na yabag mula sa kanya. Pero hindi ko pinansin. Ang mas mahalaga sa akin, maabutan ko siya. Pumasok siya sa isang service hallway. Yung bahagi na bihirang daanan. Malamig doon. At doon ko siya naabutan. Tapos tumigil ang bata sa harap ng isang pader. Akala ko mahuhuli ko na siya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Medyo hinihingal pa ako noon.
Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya. Parang malabo, parang usok. Pero nakita ko ang ngiti. Sobrang lapad, parang mali. Bago pa ako makapagsalita ulit, umakbang siya pasulong at tumagos sa pader. Walang tunog. Parang hindi solid ang pader para sa kanya. Nakatayo lang ako doon, hindi makagalaw, hindi rin makasigaw. Ramdam ko ang biglang lamig na gumapang mula sa paa hanggang batok ko. At saka may narinig akong tawa. Matinis, isang mabagal at malalim na tawa na parang nanggagaling sa loob ng pader mismo. Parang nasa tenga ko kahit ilang metro na ang layo ko. Doon ako kinilabutan ng sobra. Hindi na ako tumakbo, hindi ko na hinabol. Dahan-dahan akong umatras. Halos hindi ko na maramdaman ang sarili kong mga paa. Bumalik ako sa guard post, nakaupo, at hindi na umalis sa kinauupuan ko hanggang mag-umaga. Buong gabi, hindi ako mapakali. Tuwing kumikislap ang ilaw, akala ko may batang tatakbo sa gilid ng paningin ko. Tuwing may kaluskos, napapalingon ako. Hindi rin ako uminom ng kape nung gabing yon dahil natatakot akong pumikit. Nang matapos ang duty ko, umuwi akong maputla at tahimik. Simula nun, kapag may naririnig akong yabag sa istasyon kahit sarado na, hindi na ako humahabol. At kapag may tumatawang bata sa dilim, pinipili ko na lang na wag nang lumingon at wag pansinin. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jennifer. Gusto ko lang ikwento yung karanasan ko sa MRT. Galing ako sa probinsya nun. Unang beses kong mag-MRT ng mag-isa. Bitbit ang maliit kong bag at mga tuyong dahon na palagi kong dala. Nakasanayan ko na yon mula pa bata. Ganun ang itinuro sa akin. Sumakay ako para makarating sa bahay ng kapatid ko. Gabi na, pagod ang katawan ko, pero gising na gising ang pakiramdam ko. Yung tipong ramdam mo ang paligid kahit nakapikit. Pagpasok ko sa tren, agad kong naamoy ang hindi tama. May mga pasahero, karamihan, tahimik. Sa di kalayuan, napansin ko ang isang babaeng buntis. Nakaupo siya, hawak ang tiyan. Mukhang pagod pero payapa ang muka. Napangiti pa nga siya nang may tumabi sa kanya. Yung tumabi sa kanya ang dahilan kung bakit ako kinabahan. Isang babae rin. Mahaba ang buhok. Hindi siya nakatingin sa buntis ng diretsyo, pero ramdam ko ang tingin niya. Parang may hinihintay. Hindi ko agad hinusgahan. Hindi lahat ng kakaiba ay masama. Pero nang dumaan ng tren sa isang madilim na bahagi, may naramdaman akong kakaibang hangin sa bagon. Dahan-dahan kong kinuskus ang dahon sa palad ko. Kunwari nag-aayos ng gamit. Doon ko naramdaman, hindi tao ang kasabay namin. Yung babae sa tabi ng buntis, bahagyang ngumiti. Hindi masaya ang ngiti niya, parang gutom. Tumingin siya sa tiyan ng buntis at saglit, dumila sa labi niya. Tahimik lang ang buntis, walang kamalay-malay. Hawak niya ang bag niya, parang excited makauwi. Hindi ako pwede magkamali sa ganito. Sa amin sa probinsya, tinuruan kaming kilalanin ang tingin ng mga kakaibang nilalang. Habang papalapit ang istasyon, napansin kong hindi bumaba ang tingin ng babae. Sumusunod lang siya. Parang alam niyang mahaba pa ang oras. Doon ako nagdesisyon. Pagbukas ng pinto, tumayo ako kasabay ng buntis. Mahina akong hinawakan ang braso niya. Nagulat siya. "Pasensya na. Pareho po ba tayo ng bababaan?"
Nalilito po kasi ako. Sabi ko, kunwari nahihiya pa. Nag-alangan siya, pero ngumiti rin. Opo, bababa na rin ako. Habang papalabas kami, narinig ko ang mabagal na paghinga sa likod namin. Hindi ko na nilingon. Hindi dapat. Alam kong sumunod ang babae. Pero hindi siya agad bumaba. Nang magsara ang pinto, napahinga ako ng malalim. Hindi pa tapos. Ramdam ko, may sumusunod pa rin sa amin. Pagbaba namin ng buntis sa istasyon, hindi agad nawala ang bigat sa dibdib ko. Alam ko ang pakiramdam kapag tapos na ang panganib. At hindi pa yun ang pakiramdam ko noon. Tahimik ang paligid. Konti na lang ang tao. Hinila ko ang buntis palayo sa hagdan. Kunwari may itatanong lang. Ayokong mapansin agad na magkasama kami. May problema po ba? Tanong niya. Halatang naguguluhan. Tumingin ako sa likod namin. Sa salamin ng tindahan, nakita ko ang refleksyon ng babaeng nakasabay namin sa MRT. Hindi siya lumabas ng istasyon, pero nasa refleksyon siya. Nakatingin, hindi kumukurap, parang naghihintay ng pagkakataon. Doon ko na alam, talagang sumusunod siya. Kinuha ko ang maliit na supot sa bag ko. Hindi ito anting-anting na parang sa pelikula. Mga tuyong dahon, asin at peraso ng bawang. Simpleng bagay lang na ginagamit namin pang taboy. Makikinig po ba kayo sa akin? May hinahon kong sabi sa buntis. Hindi kayo dapat matakot. Pero wag po kayong hihiwalay sa akin. Napansin kong nanginig ang kamay niya. Siguro ramdam na rin niya kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Habang naglalakad kami papunta sa sakayan, bumigat ang hangin. Parang bawat ilaw sa paligid ay humihina, tapos biglang lalabo. Narinig ko ang mahinang ungol, parang nagmumula sa likod namin. Hindi ko nilingon. Pagdating namin sa sakayan, huminto ako sandali at nagbudbud ng kaunting asin sa lupa. Kunwari natapon lang. Sa isip ko, inuusal ko ang dasal na itinuro sa akin ng lola ko. Hindi ko nilaksan, yung sapat lang para marinig ng hangin. Biglang tumigil ang tunog. Naramdaman kong may umatras. Doon ako nakapagsalita sa buntis. May nilalang po na sumusunod sa inyo sa tren. Hindi tao. Kaya po kita sinama palabas. Dahil isa siyang aswang. Namutla siya. Napahawak sa tiyan niya. May gagawin po ba siya sa anak ko? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Hindi. Wala. Habang magkasama tayo. Sagot ko agad. Maya-maya, may dumating na sasakyan. Tinulungan ko siyang sumakay. Bago siya tuluyang pumasok, hinawakan ko ang kamay niya at may ibinigay ako sa kanyang pangontra para hindi siya malapitan ng nilalang na yon. Pag uwi mo, maghugas po kayo ng kamay at paa bago pumasok ng bahay. Tumango siya. Matapos yun, hiningi niya ang phone number ko para i-update niya raw ako kapag nakauwi na siya. Kaya binigay ko naman. Kinabukasan, may nag-text sa akin. Ligtas daw siyang nakauwi. Tahimik ang gabi. Wala nangyari sa kanya o sa dinadala niya. Nagpasalamat siya sa akin. At matapos yun, Sir Dave, naging magkaibigan na kami. Sa Japan, isa sa mga pinakakilalang urban legend ang kwento ng teke-teke. Sinasabi nilang babae raw siya noon na naaksidente sa riles ng tren. Nahati ang kanyang katawan mula baywang pababa at mula noon, hindi na siya natahimik. Gumagala siya tuwing gabi, gumagapang gamit ang kanyang mga kamay.
at sinasamahan yun ng nakakatakot na tunog ng at kapag narinig mo raw yun, wala ka ng kawala. Hindi ko akalaing hindi lang pala kwento ang lahat ng yun. Ako si Thea, isang Pinay na nasa Japan para mag-aral. Dahil sa schedule ko sa universidad, madalas ako umuwi ng gabi. Isang beses, matapos ang halos buong araw na klase at part-time job, inabot ako ng halos 12:00 ng gabi bago makalabas sa istasyon ng tren. Tahimik ang paligid, kakaunti na lang ang tao at karamihan ay nagmamadali ring makauwi. Lumabas ako sa exit at doon ko lang napansin kung gaano kalamig ang hangin. Wala na halos dumadaan ng sasakyan. Tanging mga ilaw ng poste ang nagsisilbing gabay ko sa madilim na kalsada. Habang naglalakad ako, nararamdaman kong lalo akong kinakabahan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Para bang may mabigat na nakasunod sa bawat takbang ko. Sinubukan kong huwag pansinin at nagpatuloy lang ako. Hanggang sa makarinig ako ng kakaibang tunog. Mahina, parang kumakalabog sa simento. Napatigil ako, napalingon sa likod, pero wala akong nakita. Pinakinggan ko ulit, at ngayon, mas malinaw na. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa isip ko, baka guni-guni lang, baka galing lang sa mga tren sa malayo. Pero ramdam ko, hindi ordinaryong tunog yun. Pinilit kong bilisan ang lakad ko. Halos tumatakbo na. Pero sa bawat yabag ko, kasabay kong naririnig na mas malapit ang tunog. Hanggang sa naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa binti ko. Paglingon ko, doon ko siya nakita. Isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, nangingitim ang mga mata. Pero ang pinakang kinilabutan ako, wala siyang ibabang katawan. Gumagapang siya sa lupa, mabilis, parang hayop na kumakalas sa pagkakakadena. Ang bawat pagdikit ng kanyang mga siko at kamay sa simento ang siyang gumagawa ng nakakatakot na tunog. Nanlaki ang mga mata ko. Parang nanigas ang katawan ko sa takot. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa ngumiti siya. Isang ngiting walang buhay at puno ng galit. At sa isang iglap na yun, bigla siyang kumaripas ng paggapang patungo sa akin. Sobrang bilis. At kahit anong gawin ko, hindi ko alam kung makakatakas pa ako. Tumakbo ko ng buong lakas. Halos mabaliw ako sa kaba habang naririnig ko ang nakakabinging tunog na bumubuntot sa akin. Parang mas mabilis pa siya kaysa sa sarili kong mga paa. Sa bawat segundo, pakiramdam ko ay mas lalong lumalapit siya. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay nahaluan ng amoy ng kalawang, parang dugong natuyo sa rilis ng tren. Diyos ko, tulungan mo ako. Halos bulong ko habang halos hindi na ako makahinga. Natanaw ko ang isang lumang overpass sa dulo ng kalsada. Walang tao pero yun na lang ang naisip kong takbuhan. Dumiretso ako doon. Halos madapa pa sa pagmamadali. Pag-akyat ko ng hagdan, sumilip ako saglit. Nandun pa rin siya, gumagapang paakyat at mas mabilis na siya ngayon. Nanlilisik ang mga mata niya, nakangisi habang hinihila ang sarili niya pataas. Ang tunog ng kanyang mga kamay sa bakal na hagdan ay mas lalong nakakapangilabot. Napaiyak ako sa sobrang takot. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas, pero tumakbo pa rin ako patawid ng overpass. Hanggang sa isang bus ang biglang dumaan sa kalsada sa ibaba.
Malakas ang ugong kasabay ng bugso ng hangin. Paglingon ko muli sa hagdan, wala na siya. Tahimik na ulit, parang walang nangyari. Nanatili ako nakatayo roon, nanginginig, hindi makapaniwala sa mga nakita ko. Maya-maya, bumuhos ang luha ko. Hindi dahil sa sakit ng katawan o pagod, kundi dahil alam kong nakaligtas ako. Pagka-uwi ko sa inuupahan kong apartment, halos hindi na ako nagsalita. Ni hindi ko nakunento kahit kanino ang naranasan ko. Pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi na ako maglalakad mag-isa sa 10 oras ng gabi dito sa Japan. At ayoko nang marinig kailanman ang tunog ng Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.